Have you ever thought of something where you're in a situation, in the middle of a problem, that you see nothing is working out? Naranasan mo ba yun, kapatid? Naranasan mo na ba na parang lahat ng ginagawa mo ay walang nangyayari, walang solusyon, walang kabutihang naidudulot? Welcome to our 21 days Daniel prayer and fasting. Hi, I'm Pastor Bam Bermudo. Join us in our prayer and fasting. In the book of Philippians chapter 1 verse 6, it says, "He who began a good work in you will put it into completion until the day of the Lord's coming." Ibig sabihin, kapatid, sino ang nag-umpisa ng buhay mo, siya rin ang tatapos. Sino ang nag-umpisa ng pamilya mo, siya rin ang magbubuo at tatapos. Anumang sitwasyon meron ka ngayong araw na to, ang Panginoon na nag-umpisa ng lahat, siya rin ang tatapos ng lahat. May layunin ng Diyos sa ating mga buhay, at isa dito ay malaman natin na siya ang nag-umpisa at siya rin ang aayos ng lahat ng anong pinagdadaanan mo. Napakabuti ng Diyos kasi ito ay isang pangako ng Diyos para sa atin na nananampalataya sa Kanya. It is an assurance na lahat ng inumpisa ng Panginoon sa buhay natin, ito'y matatapos at magkakaroon ng kalutasan. Lahat ng ipinlano ng Diyos sa buhay natin, lahat ng ito ay ayon sa Kanyang kapurihan. Nababuhay tayo dahil nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis, ayon sa Kanyang katangian, at nabubuhay tayo sa layunin na siya ay mapapurihan sa ating mga buhay. Kaya kapatid, ngayong araw na to, ang kailangan lang natin gawin ay magpasalamat. Bakit? Bakit tayo magpapasalamat? Kasi lahat ng nakikita natin, lahat ng nararanasan natin, lahat ng tinatamasa natin ay ang Diyos ang nag-umpisa. Ang masarap doon, alam natin kung saan patungo at saan hahantong ang ginagawa natin. Napakabuti ng Diyos kasi lahat ay iniayos niya sa ating mga buhay. Unang-una, inaayos niya ating mga puso dahil marami tayong mga iniisip, marami tayong gustong gawin, marami tayong mga problema, marami tayong pinagdadaanan. We have so many anxieties, so many troubles, so many things that we think of na minsan sobrang bigat na hindi natin alam kung paano gagawin natin. Pero ang sabi ng Panginoon, siya na lumikha at nag-umpisa sa buhay mo, siya rin ang aayos at tatapos. Yan ang Kanyang salita at pangako sa mga nananampalataya sa Kanya. He will put it into completion. Whatever work was not finished in your life, God will finish it. Whatever was started in your life, God will put it in order. Yun ang pangako niya sa atin ngayong araw na to, kapatid. Every time we fast, every time we pray, believe na lahat ng panalangin natin ay naririnig ng Diyos. Ni minsan hindi bingi ang Panginoon. Lahat ng ating daing, lahat ng ating mga inilalapit sa Kanya, lahat yan ay naririnig niya. At sa tamang araw, sa tamang oras, it shall come to pass, sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Lord in Isaiah, "The words that I speak to you will not return to me void." Lahat ng dideklara ng Lord, lahat ng isinulat ng Panginoon sa Kanyang salita, hindi babalik sa Kanya ng walang laman, na walang solusyon. Babalik sa Kanya na may solusyon at may kasagutan dahil sa iyo, sa pamamagitan natin, dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos at nakikita natin mangyari sa ating mga buhay. Patuloy lang tayong umakap sa Kanya, patuloy tayong manangan sa Kanyang salita, at lalong-lalo na patuloy tayong manampalataya sa lahat ng sinabi niya at sinulat niya na nakalaan para sa iyo at para sa akin. Be a blessing today, and I pray that God will continue to bless you. God will continue to transform you. Araw-araw, aayusin ng Diyos ang buhay mo. You only need to let the Holy Spirit work in you. Let the Holy Spirit drive you. Let the Holy Spirit convict you. And let the Holy Spirit teach you every day of your lives. Huwag tayong maging matigas ang ulo. Minsan masyadong matigas ang ulo natin na pinipilit natin yung gusto nating gawin. Pero hindi pala yun ang pinapagawa ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi yun yung layunin ng Diyos sa atin. Ang layunin ng Diyos na malaman natin kung ano ang nakalaan para sa atin. Ano ba yung nakalaan para sa atin? Kapayapaan, kasaganaan, kaligtasan, at manampalataya sa mga isinulat na salita niya para sa iyo at para sa akin. God bless, and I love you all in the love of Christ.